araw, sa kaharian ng Berbanya, may isang hari na may 3 anak na lalaki. Si Don Pedro ang panganay, Don Diego naman ang pangalan ng pangalawa, at si Don Juan ang bunso sa 3 prinsipe. Sa di inaasahang pangyayari, may nangyaring hindi kanais-nais ang hari ng Berbanya ay nanaginip ng masama pa tungkol sa kanyang bunsong anak na si Don Juan. Isang araw, dumating ang isang ermitanyo. Nang tignan ang sakit ni Haring Fernando, sabi ng ermitanyo, Dito maliban sa akin ng ibang adana. Saan nakakakuha ng ibang adana? Sa bundok tabo, kaya nga siya kapagulong dito. Hindi bale, ako na sa iyong adana. Katakot-takot na hirap ang pinagdaanan ni Don Pedro sa paghahanap sa ibong Adarna. Maraming bundok at gubat siyang narating pero hindi niya nakita ang bundok ng Tabor. Minsan, may matandang ketongin ang humingi sa kanya ng pagkain sa daan, ngunit hindi pinagbigyan ni Don Pedro dahil ang kanyang pagkain ay sapat lamang sa kanyang pangangailangan sa paghahanap sa ibong Adarna. Nagtiis siya ng maraming gutom at pagod bago niya nakita ang bundok na hinahanap niya. Sa bundok Tabor, nakatira ang ibong Adarna sa isang magandang punong kahoy. Piedras Platas ang tawag sa punong iyon. Tuwing gabi, umuwi ang Adarna sa puno para matulog. Naghintay si Don Pedro sa ilalim ng puno. Balak niya, pag natulog ang ibong Adarna, sa kanya aakyatin ang puno para hulihin ang ibon. Dumating ang ibong Adarna sa Piedras Platas. Magandang-maganda ang ibong Adarna. Daig ang reyna sa ganda ng kanyang balahibo. Bago matulog, umawit ito ng 7 ulit at 7 ulit din na nagpalit ng magagandang kulay ang kanyang balahibo. Dahil sa ganda ng kulay at awit ng Adarna, hindi napigilan ni Don Pedro ang antok. Masama iyon dahil bago matulog, dumudumi ang Adarna at ang malaglagan ng dumi ay nagiging bato. Nang mangyari ito, naging bato si Don Pedro. Ako'y isang ibong mahiwaga sa puno ng piedras, platas nakatira. Sa bawat awit na aking binibigkas, sakit ay nawawala, puso'y gumagaling ng wagas. 7 hilig ang aking dala, kulay ko'y nagbabago tuwing umaawit na. Sumunod si Don Diego kay Don Pedro. Nagtiis din siya ng maraming gutom at hirap bago narating ang Piedras Platas. Pero dahil sa sarap ng awit ng ibong Adarna, nakatulog si Don Diego sa ilalim ng puno at tulad ni Don Pedro, naging bato rin si Don Diego. Ako'y isang ibong mahiwaga sa puno ng piedras, platas nakatira. Sa bawat awit na aking binibigkas, sakit ay nawawala, puso'y gumagaling ng wagas. 7 hilig ang aking dala, kulay ko'y nagbabago tuwing umaawit na. Nang hindi pa dumarating si Don Diego, sumunod namang naghanap si Don Juan. Nagtiis din siya ng maraming gutom at hirap. Isang matandang ketongin ang nakasalubong niya sa daan. Tila mamamatay sa hirap ang matanda. Ibinigay niya sa matandang ketongin ang kanyang natitirang tinapay at tubig. Oo, maaari ba makain ng pagkain at namin? Konti na nito, pero kuya. Maraming salamat. Tinuruan niya si Don Juan ng gagawin. Pagkatapos, binigyan niya si Don Juan ng 2 bagay. Dayap at labaha.
Tuwang-tuwa at nagmamadaling pinuntahan ni Don Juan ang bundok na tirahan ng ibong Adarna. Nang dumating ang Adarna, nakahanda na si Don Juan. Pinilit niyang labanan ng antok habang umaawit ang ibon. Pag inaantok siya, hinihiwa niya ng labaha ang braso at pagkaraan ay pinapatakan ng dayak. Dahil sa kirot, nananatiling gising si Don Juan at pagdumi ng Adarna, nakailag si Don Juan. O inay, nandito na kami sa karyan. Sala namin ang ibong Adarna. Asan ang inyong kapatid? Hindi pa namin alam. Hindi po namin siya nakita sa aming paglalakbay. Sino ang di mo nakita sa paglalakbay? Ang iyong bunsong anak, nagtiis ng madlang hirap, kamatayan ay hinamak, sa utos mo ay tumupad. Yung anak mong dalawa, inutusan nangauna, kabiguan ang nakuha, kapwa naging bato sila. Sila nga'y binusan lamang ng tubig na merong lalang, nang mabasay ng buhay at sa bato'y nagsilitaw. Ang nagturo nitong tubig ay ermitanyong mabait, nahabag sa kahibig ng bunso mong inibig. Hari o kong alamin, si Don Juan nagtistig, alad niya ay hiwahin ng gabing ako'y hulihin. Tusang ito'y tinis nang dahil sa kaniyang nais, nang taglay mo pong sakit ay huwag pang pakalawin. Nang pauwi silang tatlo dito po sa iyong reino, nagbilin ng ermitanyo, huwag nawang may maglilo. Sa apoy ng kainggitan nitong anak mong panganay, nagbuko ng kataksilan, napatayin si Don Juan. Nasansalang pagpatay, ngunit sila'y nagpulungan, nang malayo'y may kindatang babala ng kasawian. O kay lupit haring mahal, nang nangyari sa kindatang, magtaka'y pinagtulungan, umugin po si Don Juan. Nang marinig ni Don Fernando ang awit ng Adarna, parang himala na bigla siyang gumaling at lumakas. Nagdiwang ang buong kaharian sa nangyari.
Hangang-hanga sila sa ganda at misteryosong awit ng ibong Adarna. Nang malaman ni Don Juan na nakawala ang ibon, agad niyang nahulaan kung sino ang may kagagawan. Kusa siyang lumisan sa palasyo upang mapagtakpan ang mga kapatid. Muli, nagpakana si Don Pedro laban kay Don Juan. Isang gabi, habang mahimbing na nakatulog si Don Juan sa pagbabantay sa ibon, pinakawalan nila ni Don Diego ang ibong Adarna upang palitawing si Don Juan ang nagpabaya. Muli, naglakbay ulit si Don Juan. Sumunod naman ang kanyang dalawang kapatid na si Don Pedro at Don Diego. Ngunit, si Don Pedro ay may binabalak na namang masama. Binulong niya kay Don Diego na tulak nila si Don Juan sa bangin. Lubhang nasugatan at nabalian si Don Juan. Sa awa ng Diyos, may isang matanda na tumulong kay Don Juan. Siya ang gumamot kay Don Juan dahil sa kanyang mga sugat na gawa ng kanyang mga kapatid dahil sa pagtulak sa kanya ng kanyang mga kapatid sa bangin. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, naglakbay ang mga prinsipe upang mahanap ang mahiwagang balon. Nang makita nila ang balon, agad-agad na buwaba si Don Juan sa tulong ng kanyang mga kapatid. Nang nakita ni Don Juan si Doña Juana at nabighani siya sa ganda nito. Sinabi ng dalaga na sila ay naninirahan sa lugar na iyon. Siya ay binabantayan ng isang higante. Ang kanyang kapatid na si Leonora na katulad din ni Juana na ubod ng ganda. Siya ay binabantayan din ng serpiente na may 7 ulo. Nais iahon ng prinsipe ang mga dalaga, kaya nakipag-away siya sa higante. At nagapi niya ito. Upang maligtas naman si Leonora ay nakipag-away siya sa serpiente. Ngunit ang serpiente ay hindi mamatay-matay. Sa tuwing mapuputol ang ulo, may tutubo na namang bago. Kaya sinabihan siya ni Leonora na upang magapi ang serpiente ay kailangan nitong buhusan ng balsamo ang ulo upang tuluyan na itong mamatay. Napatay ni Don Juan ang mga bantay kaya nakalaya ang dalawang dilag. Nagkaibigan naman sina Don Juan at Leonora. Isinama niya ang mga ito sa ibabaw ng balon. Ngayon ang aking panganib, saan kita ililingin? Nang maligtas sa pasakit ng higanting sakdalupit. O tuwang aking sinta, tunay bang aalis ka tang? Dito ay maiiwan pa ang bunso kong si Leonora. Paranan mo at sunduin, sa ngalan ko ay sabihin. Siya'y parito ngayon din, at ibig kong kausapin. Ngunit irag may pangamba, ang pagsundo mo sa kanya. May tangkilik kay Leonora, ay serpienteng palamara. Di gaanong masaklap na mapatay ng kalamat sa aking dos at hirap matawin ng bingat. Kong prinsesa, galit mo'y magbawa. Kung ako'y nagkasala, ito'y dahil sa pagsinta.